Franz Castro at sa Torocampo, butatas sa Court of Appeals. Pinagtibay ng Court of Appeals ang hatol na kriminal kina dating Bayan Muna Representative sa Torocampo at Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro. Yan, no? Sinilip ko yung kalsada. Di pagsilip ko, talagang tinignan ko kung ano yung kwan. Nung maubos yung mga sasakyan, nakita ko may nakaparada general na sasakyan sa dulo. Kay Digong, kasama po niya si Kitty. Si Kitty po ang kasama niya ng Pasko. Siyempre, panandalian lang po yun. Tag-iisip kalahating oras lang na pagbisita. Pero at least makikita niya yung kanyang bunsong anak na babae. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated kayo sa ating mga video. At kung hindi po nagno-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Andyan po yung search bar. Search nyo lang po sa YouTube. Si Kuya Goods, lalabas po ang ating channel. Castro, tuluyan na makukulong. Thanks God. Sana nga makulong na yan para wala na naghahasik ng kung ano man. Libiste, handa raw ilabas ang dokumento galing kay Cabral. Agoy. Lack of jurisdiction, pag-asa ni Tatay Digong. At reenactment sa pagkahulog ni ex-DPWH Undersecretary Cabral sa Benguet. Pinakita. Talaga ba? Ano yung mga usapin ngayon? At isang residente na nakakita sila. Isang residente nakakita sila ex-DPWH Secretary Cabral. Si ex-DPWH Undersecretary Cabral sa gilid ng bangin bago ang pagkahulog. At ano ang kwento? Ano ang bakit ayaw ba magpa-health polykel? Ang tibay mo, no? Mag-4 na taon ka na dyan, yung hamon ng taong bayan, kaya ka binibira ni Atty. Guanzon eh. Ang tibay ng panga mo, no? Nagalaw. Pasok na natin dito. Isang taga Mountain na sana nga kung ano man yung balita dito ay magkatotoo. Kagaya ng yung wish ni Miss Cara David, 3 na ho. Yung isang matanda, itong si Antipolo, ito yung sa Baguio, na kuwari ba yun? Hindi ko na alam kung kuwari na hulog, nagpatihulog o hinulog. Ano talaga ang kwento behind the scene? Para dumami pa yung wish ni Miss Cara David, hashtag nyo happy. Swerte dahil nauubos yung mga dorobo. Nababack to you na sila. At saka universe na ang kumukuha sa kanila. Ang kwento nga ng isang tarot leader, dadami at dadami pa raw ang kwento. Aba. Ano to? Pasok na natin. Franz Castro at sa Torocampo, butatas sa Court of Appeals. Pinagtibay ng Court of Appeals ang hatol na kriminal kina dating Bayan Muna Representative sa Torocampo at Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro para sa ng 14 na mula sa Talingod, Davao del Norte noong 2018. Sa isang desisyon, kinatigan ng Appellate Court ang ruling ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 na hinahan sina Castro at Ocampo ng pagkakakulong ng 4 hanggang 6 na taon dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Child and Discrimination Act. Nagugat ito sa kasong na isinampa laban sa kanila
at sa 17 iba pa dahil sa paghawak kumano ng mga menor sa kanilang solidarity mission sa Talaingot. Isang grupo na sinamahan nila Castro at Ocampo at 72 na iba pa ang nagsasagawa ng National Solidarity Mission sa Talaingot para magbigay ng tulong sa mga paaralan at guro ng lumad sa lugar at imbestigahan ang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Matapos pwersahang ipadlak ng paramilitary group na Alamara ang Salugpongan Community Center. Bakit Mukhang daw? gumagana pa naman ang justice system sa ating bansa. Ang Yun. tanong, makukulong ba ang dalawang ito? Dapat. May immunity ba ang pagkakongresista ni Franz Castro? Samantala'y formal lang inanunsyo ng Malacanang ang pagkakatalaga kay dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III bilang Demoted General na baba. Manager ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Ang appointment ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at layong palakasin ng pamumuno sa Metro Manila, partikular sa mga Diyos ko po. Tinanggap ang ano, no? Bagay, sahod din naman daw. Malaki-laki raw ang sahod eh. Kaya, oo. Tuloy. usaping trapiko, disiplina sa kalsada at koordinasyon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Ngunit sa pagkaka-appoint kay Torre, parang na-demote pa ito. Ito na pala ang hinihintay ni General Torre. Abay dating PNP, ngayon MMDA chief na lang. Wala na bang itataas dito? Ito ang derechahang tanong ni former COA Yeah. COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon kaugnay sa pagkakatalaga kay former PNP Chief General Torre III bilang bagong General Manager ng MMDA. Sa kanyang pahayag, tila kinuwestiyon ni Guanzon kung ang naturang posisyon ba ay sapat na o tugma sa ranggo at karanasan ni Torre bilang dating 4-star general ng PNP. Aniya. Nako, baka doon yan mag-traffic sa EDSA. Oo, wala. Wala naman siyang aarestuhin doon eh. Kundi, puro mga sasakyan ang andun. Yung mga road rage siguro. Kaso nga lang parang yung papel na yan, hindi akma doon sa... meron siyang mga eksena kasi na ginawa eh. Meron pa boxing-boxing, merong sisipahin kita, hihilahin ko yan. Parang hindi akma yung binigay na posisyon. Ito lang pala inaabangan. Akala naman natin maganda. Akala natin magiging Yusek. Ano? Dismiyo Marimar. Oo. Naku po, sayang. Sayang. Galingan nyo pa ng husto kasi malapit na. 2028. Oo, ilang linggo na lang. May linggo pa ba? 22 na ho ng Disyembre. Advance Merry Christmas sa mga subscribers natin dyan. All over the world. Oo. Beke naman. Joke lang ho. Kayo ho ay binabati namin at binabati ko ng isang maligayang Pasko. Mag-ingat ho kayo, lalong-lalo niya dyan sa abroad. Wait lang. Nagmamadali naman si ate. Yung nasa ibang bansa, mag-iingat ho kayo dyan, lalong-lalo na sa malamig na bansa kasi siyempre maginaw. Lalo na sa Canada, New Zealand, sa Europe, sa Amerika, yung part ng Amerika na malamig. Basta sa malamig kasi alam niyo naman pag Christmas, pero meron namang part ng ibang bansa na pagdating ng Christmas o December ay summer. Like New Zealand, summer ngayon dyan. So, Papasok tayo dito sa issue na ilalabas lahat ang nalalaman. Listahan. Naku. Ang hahamunin nyo isang libiste, baba. Baka pag binangga nyo ang Gen Z, dyan na lumabas na mga baho nito mga kongresista, kontraktor, at mga durobo ng bayan. Naku, pasok natin. Malalaking pangalan umano ang dawit sa dokumentong hawak ni Congressman Leandro Yan na. Levisте. Galing kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral.
Handa rin daw siyang ilabas ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Handa raw si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na isiwalat ang sinasabing kopya ng DPWH insertions na ibinigay ng pumanaw na DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Pero ito ay kung pahihintulutan siya ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Leviste na September 4 ibinigay ni Cabral sa kanya ang nasabing listahan na naglalaman umano ng proponents ng DPWH insertions sa buong bansa. Inutos daw ni Dizon kay Cabral na ibigay ito sa kanya in the interest of transparency. Mula noon, marami na raw ang nagsasabing ilabas niya ang ibinigay na listahan, pero hihintayin niya raw muna ang posisyon ng DPWH dito. Ilalabas niya lang din daw ito sa utos ni Dizon. Dagdag pa ng mambabatas, wide-ranging consequences ang kaharapin kapag isinapubliko ang mga dokumentong hawak niya. Laban daw kasi nito ang mga pangalan ng hindi lang kongresista, kundi maging mga senador, executive officials at iilang private individuals. Nako. Kaya ipauubaya niya na raw sa DPWH ang desisyon kung ilalabas ba ang mga ito para hindi na rin makompromiso ang kanyang trabaho bilang miyembro ng Kamara. Nauna na raw na ipinakita ni Leviste sa Independent Commission for Infrastructure at Office of the Ombudsman ang mga nasabing dokumento. Makatutulong naman daw ito sa kasalukuyang investigasyon ayon sa dalawang institusyon. Ang push for transparency naman anya ni Dizon ang naging dahilan kung bakit napasa kamay ni Leviste ang mga dokumento, ayon mismo sa mambabatas. Sa huling monitoring, wala pang pahayag si Secretary Dizon tungkol dito. Para sa agenda, Joan Manalo. Eto na ha. Kung ibibigyan ng pagkakataon o papayagan ng bagong sekretary, lalabas. Nako, sino-sino kaya ang madadamay? May senador, congressman, ang dami. Makakaladkad ang mga pangalan nito. Saka, yung the big fish, ay inaabangan natin, 3 araw na lang. Pasko na. Yung pangako ng Pangulo, asa na ba? Nagtatawa na ho ang taong bayan. Yung pangako nyo parang bula. Parang bula naglalaho, no? Wala pang natutupad. Sabi nga ng marami, Kuya Goods naman, nangako na nga tutuparin pa ba? Halos lahat naman ang sinabi niyan. Wala kang paniniwalaan o walang katotohanan. Diba, umpisahan na natin sa flood control. May malanagot, may makukulong. Saan? Kung sino pa yung nagsiwalat, yung pa yung nakulong. Diba? Isipin nyo naman yan, no? Reenactment. Reenactment ito. At mamaya, lumalabas uli. Lalabas na siguro yung mga witness. Sino ba talaga ang nasa likod ng kasuklam-suklam? Tinulak, nagpatiwalak. Nahulog, nagpatihulog o hinulog. Alin man doon, yan ang aalamin. Maganda niyan. Ang maganda niyan ito. Kasi minsan talaga, kung naniniwala kayo sa mga nagbabasa o yung mga pinakausap yung mga spirit, malalaman yan. Madali lang yan. Kaso nga lang, siyempre, yung respeto dun sa taong na mayapa. So, ito na, ipasok natin. Tataas niya, no? Akala ko nag-reenactment. Sino tumalon? Tapos naka-side view pa raw yun, no? Nakahiga, no? Ayun daw yung posisyon. Pagtaka, no? Nung kinukuha nila
yung katawan, dapat doon nila sineryoso. Ewan ko kung seryoso talaga kasi ang kumuha kasi mga fireman, eh. Hindi naman ito mga kaya nga nasibak yung hepe daw di umano. Kung totoo ba? O kasi fireman ang hindi rescue, ang nag-penetrate babain para kunin yung katawan. Nino? Tanong ni Aling Ledesma. Kanino bang katawan yun? Ako hindi ko rin ho alam, ha. Tayo ay oo, nakikisunod lang sa mga usapin, balita at reaksyon kung kanino bang katawan talaga ang nakita doon. Isang testigo ang lumalabas, hindi lang naman isa ito, baka mamaya marami ito, dahil nanawagan na ho yung kuha ng dashcam na dumaan doon sa area na yon, pinapasumite o kung sino man gusto magbigay ng impormasyon, kagaya nito si ate, merong nalalaman. Ano yun? May taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Eight. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, Kwan, yun lang ang oras na sumilip ako. Sige pa. 8:30 to, na yun, mga ganung oras, pataas. Tapos, natatraffic yung mga sasakyan, nadidisturbo ako kasi sa mga tahol ng aso at yung mga busina ng sasakyan. Kaya sinilip ko yung kalsada. Di pagsilip ko, talagang tinignan ko kung ano yung kwan. Nung maubos yung mga sasakyan, nakita ko may nakaparada general na sasakyan sa dulo. Tapos ang may taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, Kwan, yun lang ang oras na sumilip ako. Anong oras po kayo sinilip? Yun na nga, 8, past 8. Nung nakita niyo po sa Facebook yung itsura, sila po yun. Sila, yung Kwan, yung damit. Alam niyo po. Oo, yun na yun. So, kaya sabi ko, ay, siguro yun na nga. Saan po kayo nakatira? Doon, sa dulo doon. Bago lampas nitong tulay. Lampas lang ng tulay. Ito, lampas ng tulay. Nung umaga po na yun, yung mga sasakyan, parang nagta-traffic dahil sa kanila. Normal po ba na may umuupo doon? Wala naman. Sila lang naman. Kahit Tapos, yung ibang turista hindi po dumadaan doon? hindi kasi pag pag dito sa Quezon, pag sa alanganing lugar sila nagpaparada, kung inaano ko, huwag dito kasi baka mahulugan pa kayo ng Bato. mga bato, ganun. Nung oras na yun, hindi niyo po sila pinuntahan? Hindi. Silip nyo lang? Nasilip ko lang. Kasi hindi ko naman alam na Na may position sa Oo. gobyerno dati. Oo. Sige po, salamat. So, yun ha. So, kung ano daw yung nakita niya doon sa nakaupong babae, yun daw yung nakikita niya sa Facebook. So, wala tayong magagawa dyan dahil, ando na si Cabral. Saan? Hindi ko po alam kung nasaan. Ngayon, ito, ang tanong dito, panibagong lumalabas na usapin, ang pag-asa ni Tatay Digong ay lack of jurisdiction. Di ba sinabi na nga yan sa Rome Statute na wala na silang karapatan, wala namang jurisdiction na ang ICC sa Pilipinas. Bakit pa rin, hindi pa rin napapauwi si Tatay Digong? Yan ang nakakarindi. Kaya ito, abangan natin
yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Yan. Naku, hindi na naman ako nakapagsimba. Pero anyway, maghahanap pa po tayo mamayang gabi kung meron pang simba. Pero mamayang hapon po ay merong meeting ng DDS Maisog na aking dadaluhan. Malungkot po na wala na kaming nagawang affair ditong Disyembre para kay Tatay Digong. Kasi alam niyo naman po, napakalamig dito sa winter time. No? So talagang mahirap po magmarcha-marcha. No? Pero ang nagaganap po ngayon ay ang TTS Maisog ay nagsimula ng no remittance. Yan po ay mula ng 18 hanggang 30 ng Disyembre. No? At yan po ay para ipahiwatig yung galit ng mga OFWs, korupsyon na nangyayari sa Pilipinas at sa panawagan na dapat nilang palayain na si Tatay Digong. Well, ngayon po ay Pasko. Alam ko po kung ganong kalungkot ang mawalay sa pamilya. Dahil ako po ngayon ay nawalay din sa pamilya. Pagamat ang mabuting balita po, bukas meron akong anak na darating dito. Yun! Thanks po, thanks po. Pero si Tatay Digong, kasama po niya si Kitty. Si Kitty po ang kasama niya ng Pasko. Siyempre, panandalian lang po yun. Tag-iisip kalahating oras lang na pagbisita. Pero at least makikita niya yung kanyang bunsong anak na babae na talagang mahal naman niya. No? So kahit paano po ay hindi naman pong tuluyan malungkot si Tatay Digong dahil nandiyan nga po si Kitty. At dahil Pasko nga po, kinakailangan magdiwang at magkaroon ng bagong pag-asa na makakatakas tuloy. Makakalaya. Talaga naman takas. Slip of the tongue. Makakalaya si Tatay Digong. Okay? Well, aminin na natin, no? Sinasabi nila na hindi raw po pwede magkaroon ng tawag dito, interim release si Tatay Digong dahil tatakas daw siya. Sa totoo lang, marami nag-iisip bakit pa kasi di tumakas, no? Pero alam nyo kasi si Tatay Digong, abogado. And he takes his lawyering very seriously. So hindi po yan mag-iisip na tumakas. Kaya nga po, hindi makatarungan yung sinabi ng korte na kaya hindi siya bibigyan ng interim release dahil baka siya tumakas. Hindi po. Ang pagkakakilala ko sa aking boss, talagang bilang isang abogado, lahat ginadaan niya sa legal na pamamaraan at sa tamang mga proseso. Pero anyway, dahil Pasko naman ngayon, kahit sunod-sunod na binabasura ng ICC ang mga motion ni Tatay Digong para siya makalaya, meron pa pong isa na buhay. At yan po yung kanyang motion to dismiss dahil nga po wala ng jurisdiction. Ang unang basihan po nung wala ng jurisdiction ang ICC ay dahil nga po nagsimula ang preliminary investigation matapos po na ang Pilipinas ay nag-withdraw sa ICC at naging epektibo ito. Kung gusto po nila talaga kasi talagang nagsimula ng preliminary investigation, dapat sinimulan nila sa loob ng 1 taon matapos na tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal sa ICC. Pero nasimulan po ito sa 2nd taon na. Kaya ang sinasabi natin, kahit balik-baliktarin mo, merong kalayaan ng mga estado, gaya ng sila ay nagkaroon ng kalayaan sumapi sa ICC, may kalayaan din silang bumitiw. Tama. At ang pagbabalanse noong kalayaan pagbibitiw doon sa jurisdiction ng hukuman, ito nga pong 1-year period na ang jurisdiction ng korte ay dapat gumana sa loob ng 1 taon matapos ang pagbitiw. Ito ang punto, Attorney Harry Roque, mag-1 taon na. Wala pa rin nangyayari. O hindi pa rin nila pinapagana kung ano man yung dapat mangyari. Interim na nga lang, pinigilan pa eh. Pero salamat at kumilos na si Donald Trump para bigwasan itong mga baliwag na ito na taga-ICC. Lahat i-freeze na nila. Tapos buwagin na nila. Utusan na naalisin. Dahil wala naman silbi yan eh. Gastos lang yan. Pondo, magnanakaw lang din ng pondo yan. Bakit? Siyempre kailangan ponduhan. Sino yung bansa na magpapalitis? Baka merong ambag. Kasi alam nga naman, saan sila kukuha ng pondo? Alam nga naman sa Amerika sila, yung ICC na to kukuha ng pondo sa Amerika, hindi nga sila bate.
Diba? Pilipinas saka ICC, bati sila, baka andun. Di umano. Diba? Ang isang bansa. Bakit? Kasi isang taon, sapat-sapat na yan para sa Office of the Prosecutor na humingi ng abiso sa pre-trial chamber na magsimula ng preliminary investigation. Pero dahil natulog na sa pansitan yung naunang prosecutor at siya ay sa pangalawang taon na humingi ng abiso, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Yun naman pala eh. Dapat nga, ibalik na nila si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil kung jurisdiction ang pag-uusapan, wala naman talaga. Sino ba kasi ang pasimuno ng lahat na yan? Siyempre, ang Pangulo. Dahil yan ay isang malinaw na betrayal o public trust. Diba? Pagtatraidor. Bakit? Isang Pilipino, isang mamayan ng Pilipinas, pinabayaan mo. Diba? Pinabayaan mo, dakpin ng ibang lahi. Sabihin natin sinurrender. Wala ka bang utak? Bagay nga pala, no? Wala nga palang utak. Kaya ito si Atty. Rowena Guanzon, binira at binoljak na ito si Helpolique, si Pangulo. Ano ang balita? No. No. daw, Why should I do that? Mamatay kayo dyan, basta deny lang ako. Ano ngayon? Kung ayaw ko ng hair follicle test. What they say, public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. Hindi mo yan kaya, Bongbong, na in 3 years hindi ka mag-hair follicle test. Dahil the rallies are not going to stop. Galit po kami sa mga magnanakaw. Lalong-lalo na po, tayo po ay nagbabayad din ng tax. And they say, what's wrong with that? Look at that. He's the one reporting now. Bongbong Marcos is trying to play catch up. Every day he reports. But he's not reporting on what we really want to know. Are you or are you not a cocaine addict? Will you or will you not have a hair follicle test? We are not a country led by cocaine addicts. Before, he said, The Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. but in the ASEAN, he castigated China for the Masinloc conflict. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. And then he probably realized his error, and so he skipped several heads of state and threw all this way to the head of state of China just to shake his hand like a fool. What kind of president do we have? What kind of country are we going to have for our children and their future when we are led by a cocaine addict? Look at his decisions. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we... May I just ask you why that's funny? Why that's funny? I'm asking you a question about plundering of large sums of money. What's so funny? Bakit kasi ini-interview, katawa ka ng tawa? Hi, kaber! Yung foreign reporter, tinanong siya ng ganun. What's so funny? Tumawa ka eh. Tinatanong ka na maayos na tanong, tawa ka ng tawa. Panggulo naman talaga, Tablahin mo na lang kami, BBM. Magpa-hair follicle test ka na lang para sabihin ng mga oposisyon, hindi naman pala siya adik. Lang pala siya. Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Itong si BBM ay, kung tawagin ay denial king. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. We do not like to show our dirty linen in public. When I say we, I'm talking about friends and family. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko?
Kahit na kapatid niya na si Senator Amy Marcos ang nagsabi na siya ay addicted sa cocaine, ang asawa niya, ang First Lady, ay addicted sa cocaine, at ang kanilang mga anak, kasama na dyan, si Congressman Sandro Marcos, ay gaslighting pa rin siya. The lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried about it. So anong gagawin natin sa situation ng Pilipinas ngayon? Kung ang dami sa atin ay talagang kumbinsido na. Kung hindi totoo yung sinasabi ng iyong ate, pasinungalingan mo para maniwala talaga yung tao na hindi ka drug user. Pwede ka namang magpa-drug test eh. Hindi namin gusto ang isang bangag at drug addict na presidente. Utang na loob. Bumaba ka bago ka kaladkarin ng taong bayan. O nagdududa man lang that our president is a cocaine addict. The president goes out every day. Does he look like he's, under the influence of anything? If you're trying to destabilize an organization, you try to be as shocking as possible. Why else would she bring up personal issues, at a rally that big? What is the way to resolve it? We cannot keep on going like this. Bongbong? A simple solution is for Bongbong Marcos to have a hair follicle test. For his son to have a hair follicle test. For the First Lady who occupies or performs public functions to have a hair follicle test. Kung gusto niyo magpa-DNA, di go ahead. Pero hindi po pakikinggan kung anumang hamon ang gusto niyo. Ayan ka na naman. Ayaw ka na nga namin mapanood dahil wala ka namang sustansya. Yung mga sinasabi mo. Walang kasustansya. Oo, kaya manahimik ka na lang, ha? Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ha? Hanggang sa muli, ha? Oo, saan man lugar, type mo para alam natin kung saan na umaabot ito. At kung bago ka pa lang, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit mo. Ang importante dyan ay yung notification bell para kakatanggap ka ng video araw-araw, umaga, hapon. Hanggang sa muli, bye-bye!